Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan, away bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli. Nung create ng Lord ang babae, ito po ay galing sa lalaki sa tadyang. Amen? And kung bakit, lagi natin naririnig kung bakit kinuha sa tadyang upang sa ganun, ang sinisimbolo nito ay tapat lang. Amen? Level. So, nilikha ang isang babae upang maging kasama, hindi katulong, no? Hindi alipin. Nilikha ang isang babae upang maging karamay, kadamay, sa kasiyahan at sa kalungkutan. Iyoko palagi, First of all, I want to thank God because He gave me you. Sa 7 years na magjowa tayo, ikaw yung naging kakampi ko. Sa tulong at biyaya ng Diyos, ipinapangako mo ba na iibigin mo siya ng walang kondisyon at susuportahan mo siya sa lahat ng pangarap niya at gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya? Opo, Pastor. eto tayo. Ang singsing na ito ang sumisimbolo ng pag-iisa natin. At gusto ko na isuot mo ito ng may pag-ibig at kagalakan. Katulad ng singsing na ito na walang katapusan, ganon din ang pagmamahal ko sa'yo. Ibinigay ka sa akin ng Diyos at pinili ko na maging asawa mo. Mula sa araw na to, magpakailanman. Pipiliin kong maging sa'yo ulit. Jolina, tinatanggap mo ba si Eric bilang iyong asawa mula sa araw na to hanggang sa walang hanggan? Sa harap ng Diyos, sa pamilya at mga kaibigan, ipinapangako mo ba na sasamahan mo siya at mamahalin mo siya habang ikaw ay nabubuhay? Opo, Pastor. Pilak at ginto, diamante may abutin. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Ngunit sa huli palagi, pabalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko. Sa huli palagi, pabalik pa rin sa yakap mo. Mahal, sa huli palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. Good evening. The moment we've all been waiting for has arrived. But before we start, we want to introduce first ourselves. I am Kenji de Guzman. At ako naman po, si Trisha Casanova. And together, we'll be your host for today's special celebration. It is an honor and a joy to have you all here tonight as we witness and celebrate this sacred union of these two beautiful souls, Mr. John Eric and Miss Jolina. So grabe, love is truly in the air. Tama ka dyan, Kenji. Kung gaano kalakas ang ulan kanina, ganon din kalakas ang pagmamahal ni Mr. Eric and Miss Jolina sa isa. Kaya talagang natuloy itong
kasal nila. O, di ba? Tonight, they will pledge their love, their loyalty, and their lives to one another. Sa gabing ito, tayo magiging saksi sa isang sumpaang magpakailanman. Haba, talaga mayroon ka rin paandar na ganyan. O siya, alam po namin na ang lahat ay excited na po sa mga magaganap ngayong gabi. So, kaya naman po, at this point, may I ask everyone to please rise, please? So, tayo po muna tayong lahat. We are honored to call upon someone very special. Siya ang nagsilbing gabay at inspirasyon ng karamihan at ng ating magkasintahan sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Kaya naman, mga kaibigan, sabay-sabay po nating tanggapin ng may mainit na pagmamahal ang pastor ng Harvest City Evangelistic Fellowship Alaminos. Let us welcome Pastor Kent Loktonagan. And now, let us show our gratitude for the years of care and support they've given to their son, preparing him for this beautiful moment. Let us welcome the loving parents of our groom, Mr. Renel Ruaza and Mrs. Evangeline Hernandez. Ready to step on a new chapter of love and commitment. Here comes our groom, Mr. John Eric Nodalo. Almond eyes beaming through the crowd like piercing bright blue lights. A glow like angels, girl, you had me hypnotized. I could never look away. And our first kiss, something changed this foolish kid into a man. Things I'd prayed for my whole life now all make sense. This is what I was made for. Also, let's welcome his trusted friend, the one who will stand by him today and always, the best man, Mr. Wendell Ohano. I wish that time would slow. Furthermore, we are graced by the presence of our principal sponsors, ang ating mga ninong at ninang. These esteemed individuals have been chosen by Mr. John Eric and Miss Julina not only to witness their vows today, but to stand by them as lifelong mentors and guides. Let us give a warm round of applause as we welcome each of them. Let us welcome Honorable Arthur Celeste Jr. and Mrs. Catherine Ruiz. Except that time could slow. Next, may we call on Mr. Jimmy Pacana and Mrs. Crisanta de Guzman. I wish that time would slow. Next, Mr. Mike Iams and Mrs. Juliet Iams. 'Cause what is time keep on giving, but time keeps on ripping me apart. Oh. Next, Mr. Miguel de la Cruz and Mrs. Vilma de la Cruz. 'Cause moments don't slow down to please the heart. That's what makes it hard. Almond eyes. Next, Mr. Engelbert Austria and Mrs. Elna Austria. I die until we meet again in paradise.
Next, Barangay Captain Clifford Ibanez and Mrs. Cristina Rashana. Finally, time will slow. Next, Kagawad Isagani Ancheta and Mrs. Stephanie Joy Baniked. Also, may we call on Mr. Freddy Alejo and Mrs. Cheryl Alejo. Next is Mr. Jefferson Marzan and Mrs. Mary Joy Marzan. Next, Mr. Michael Rabadon and Mrs. Marlene Bull. Next is Mr. Roderick Capitle and Mrs. Harleen Hernandez. Next, Mr. Freddy Abuan and Mrs. Brenda Austria. Next is Mr. Dominador Nacional and Mrs. Friendly Caraces. Next, Kagawad Rolando Carrera and Mrs. Luz Viminda Carrera. Next is Mr. William Austria and Mrs. Marie Chris Rosana. Next, Mrs. Jennifer Rabanal and Kagawad Felicidad Gile. May we call on Mr. Vorbo T. Silino and Mrs. Cristabel Anyon Nuevo. Next, Kagawad Manuel Bombazi and Mrs. Lalaine Cabuagua Sampol. Please welcome Mr. Donald Apan and Mrs. Jennifer Apan. Next, Mr. Baltasar Tandok and Mrs. Mylene Tandok. Also, Mr. Elijah Loctonagan Sr. and Mrs. Wenalyn Loctonagan. Lastly, Mrs. Princita Abuan Suyat.
Now, please welcome our candle sponsor, Mr. Jericho Carase and Miss Johnny Capangan, as they light the way for this love story. Across the room and asked me to dance with you. You said you're the one I choose. Couldn't believe it. Like you weren't just passing by. We now call upon the chord sponsors, Mr. Kelvin Avenido and Miss Erin Joyce Nodalo, as they represent the everlasting bond between our couple. You are my paradise. I'm not leaving. Even if the sun drops out of the sky. Even if the stars. And of course, let's welcome Mr. Tio Lirio and Miss Justine Nicole Rausa, the couple's veil sponsors who will clothe them in love. Dancing on the mountain of victory. Dancing through the valley of a broken dream. Dancing on the plains of the in-between. If it's you and me, I won't stop dancing. Please still direct your attention to the aisle as we welcome the individuals who have played important roles in the lives of our couple. Sila po ang mga saksi at kasama sa kanilang pagmamahalan. Let us warmly welcome the groomsmen and bridesmaids. Mr. Benedict Priscilla and Miss Erica Jane Nodalo. Never, never. Out there. Can't compare. Next, Justine Carase and Miss Kathleen Hernandez. I'm dancing away my cares. I'm not leaving. Even if the sun drops out of the sky. Also, Mr. Nico Hernandez and Miss Dana May de la Cruz. If the drummer stops keeping the time, if your hands are in mine, I won't stop dancing. Dancing on the mountain of victory. Dancing through the valley of a broken dream. Next, Mr. Emmanuel Hernandez and Miss Nicole Austria. I won't stop dancing. I won't stop dancing. Lastly, Mr. Mark Hernandez and Miss Erica May Austria. When you step by step, I won't stop dancing. To the right, to the And now, let's give a warm smile to our flower girl, Bea Kaluwag, as she makes her way forward. Maybe I met you when I was 5 years old, on the seashore, at a playground, in an ice cream store. Well, yeah, get introduced, did mama make me Next, talk to you? we invite the three special bearers who carry the symbols of the sacred union. First, our ring bearer, Mr. John Carl Carase, who carries these rings that will forever bind our couple together in love. Find each other. Love's far away, but we're moving closer. Love's kinda crazy, it's strange. Suddenly it finds you. Following team is our Bible bearer, MJ Hernandez, carrying the Holy Bible, the foundation of their faith, and the source of their wisdom as they embark on this lifelong journey. I think I saw you when I was 17, on prom night and at that old ice cream store. Noticed you across the room, there was something more to you. Hey there, hello, hello, hello. I wonder if you know my name or even if you feel the same. Lastly, our coin bearer, Sian Gabriel Camba, holding the coins that represent prosperity and shared responsibility in their new life together. Love's far away, but we're moving
And now, it's time to honor a very special person in the bride's life. Her maid of honor, Miss Giselle Suminta. I searched the earth. Ladies and gentlemen, it is now time to welcome two very special people. Those who have nurtured, loved, and guided our beautiful bride to become the wonderful woman she is today. Let us welcome Mr. Joel Carase and Mrs. Jonaline Carase. You lifted my soul and opened up my eyes. And I never knew anything was forever till I found you. I never dreamed anything. And as we prepare for the entrance of our beautiful bride, we have a special moment to set the stage for a grand walk. Let us welcome Katri Alea Rose Loktonagan and Zaya Venice, Austria, as they prepare the path for the bride. Ground in an ice cream store. Were we ever introduced? Did mama make me talk to you? Hey there, hello, hello, hello. Did daddy tell me stay away? It's not a boy you need today. As we've gotten older, who could have known that we'd find each other? Love's far away, far away. Ayan, pwede po ba natin bigyan ng space ang daraanan po ng ating bride? Bago po natin tatawagin ang bride. So, dito daw po sa part ng mga groomsmen po, pwede daw pong gilid lang po ng konti para hindi po tayo mabala yung para sa lightings po ng ating bride. So, hanap na lang po muna tayo ng pwesto natin. I think I saw you when I was 17 on prom night at that old ice cream store. Noticed you across the room. There was something more to you. Hey there, hello, hello, hello. I wonder if you know my name or even if you feel the same way I do. And now, the moment we have all been waiting for has arrived. May I request for all the guests to please rise? Again, may I request all the guests to please rise? Pwede po bang tumayo po muna tayong lahat para po i-welcome ang ating bride? Salamat po. Okay, mga kaibigan. Ito na ang babaeng nagdala ng lahat ng pagbabago sa buhay ng ating groom. As she walks down this aisle, let us welcome her with all the love in our hearts. Ladies and gentlemen, our bride, Miss Jolina Carase. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking
Hallelujah. So, magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat, tanungin ko sino ang nagbigay sa babaeng ito para ikasal kay Jan. Ikaw, sigurado ka? Amen. Hallelujah. Sige, maupo na kayo. Hallelujah. Nandito po tayong lahat sa harapan at presensya ng Panginoon para matunghayan ang pag-iisang dibdib ni Eric at ni Julina. Ang kasal ay isang makapangyarihang pagsasama ng Diyos sa lalaki at babae lamang. Ito ay nagsisimbolo ng pagkakaisa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang simbahan. Amen? At ito ang pinakaimportanteng pangalawang desisyon na gagawin natin. Dahil ang una is tanggapin natin si Jesus sa buhay natin. At pangalawa, kung sino yung makakasama natin habang buhay. So ang pagpapakasal ay pinag-iisipang mabuti. Pinag-isipan niyo bang mabuti? Ayan. At pinapanalangin mabuti. Amen. Hallelujah. So before we start with the ceremony, I would like to call my wife, my beautiful wife, Pastora Chiris. So I will be reading from 1 Corinthians 13, starting in verse 4. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Prophecy and speaking unknown languages and special knowledge will become useless, but love will last forever. Now our knowledge is partial and incomplete, and even the gift of prophecy reveals only part of the whole picture. But when the time of perfection comes, these partial things will become useless. When I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. Now we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. But then we will see everything with perfect clarity. All that I know now is partial and incomplete. But then I will know everything completely, just as God now knows me completely. 3 things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Hallelujah. So, tatlo yung binanggit doon. Amen? Faith, hope, and love. But the greatest is the love. Amen? So, let's all pray. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa hapon na to, Panginoon. We thank you, Lord God, for the safe trip of everyone, Panginoon, na nakarating dito. And I pray for a successful wedding, Lord God. And may we enjoy and celebrate, Lord God, the wedding, Panginoon, of Jan and Julina, Panginoon. Maraming salamat na ikaw manguna, Lord God, sa lahat ng gawain namin, Panginoon, sa oras na to. May we glorify you, Lord God, in Jesus' name. Amen. So bago tayo magsimula, batiin nyo muna yung mga katabi ninyo. Para relax lang po tayo. Sabihin nyo, ang ganda mo at ang gwapo mo naman. Ayan. So magandang hapon po ulit sa atin, no? So even though na hindi masyadong maganda yung panahon, maraming salamat sa pagdalo ninyo upang i-witness natin together yung pagsasama nilang dalawa. Amen. Hallelujah. So gustong-gusto ng Lord ang wedding kasi siya actually ang nag-create ng wedding. So babasahin natin sa Genesis chapter 2 verse 21 to 24. Sabi po dito, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, which is po si Adan. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae. Amen? At dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas! Ayun, nung nakita niya na yung babae, sa wakas. Narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman at buto ng aking buto. Babae ang itinawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at nagsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y nagiging isa, at ito yung pinakamagandang part, kapwa hubad noon ng lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. Masyado naman kayo seryoso. Hallelujah. Amen. So,
Nung create ng Lord ang babae, ito po ay galing sa lalaki, sa tadyang. Amen? And kung bakit, lagi natin naririnig kung bakit kinuha sa tadyang upang sa ganun, ang sinisimbolo nito ay tapat lang. Amen? Level. So, nilikha ang isang babae upang maging kasama, hindi katulong, no? Hindi alipin. Nilikha ang isang babae upang maging karamay, kadamay, sa kasiyahan at sa kalungkutan. Amen po. So ano po ba ang purpose ng marriage? Halos every week may nagpapakasal, may mga iba nga everyday. Amen. Ang purpose ng marriage is para mag-create tayo ng stable na tahanan na kung saan ang magiging environment nito ay maganda at makadiyos. Na kung saan ang mga papalakihin po nating mga bata ay matututo, lalago at magiging successful one day. Amen? So yun po yung design ng marriage po. So katulad ng sinabi ko kanina, ang pagpapakasal, Jan at Julina, di ba, nung seminar tayo, sabi ko, hindi parang mainit na kanin. Kapag sinubo mo at nilagay mo na sa bibig mo, pag napasok ka, is iluluwa mo. Amen. Hallelujah. Dahil ito yung pangalawa sa pinakamalaking desisyon na gagawin natin sa buhay natin. So, kailangan nating piliin. Sa mga singles dito, kailangan yung piliin at ipag-pray kung sino yung ibibigay ng Diyos sa inyo. Amen? Kasi dalawa lang ang pwedeng patunguhan ng marriage po natin. Di ba po yung sing-sing po natin, symbolize marriage, wedding ring. So, it could be a wedding ring or suffering. Diba? Pwede kang maging masaya araw-araw or dun sa magiging marriage life mo, pwede kang mag-suffer araw-araw. Hindi lahat ng marriage masaya. Sa totoo lang. May mga marriage na nagsasuffer yung couples. And at the end of the day, sa marriage nila, nandun na yung heartbreak, divorce, paghihiwalay. Amen? Pero hindi yun yung design ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, kung sinong pinagsama ng Diyos ay walang kahit na sino man ang makapaghihiwalay. Amen po ba? Hallelujah. So, ang purpose ng marriage ninyo, humaharap kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ang marriage ninyo, hindi lang kayo papasok ng simbahan pag ikakasal kayo. Kundi, magiging parte na siya ng buhay ninyo, na si Lord ang magiging center ng relationship ninyo. Meron po tayong tinatawag na triangle method. Ikaw to, Jan. Ikaw to, Julina. The more that you seek God as the center of your marriage, the more that you get closer together. Amen. Pero pag iba na yung inuuna ninyo, hindi na si Lord. Ikaw pag ganito rin si Julina, hindi kayo magtatagpo. Amen? So always put God sa gitna ng relationship po ninyo. Pangalawa, ano po bang instruction ng Diyos sa atin? Sa ating mga mag-asawa? Nasa Efeso chapter 5 verse 22 to 25. Ang sabi po dito, ang mga babae, asan po yung mga babae? Tas nga po natin, mga kamay po natin, mga babae. Ayan. Hallelujah. So, ang sabi po dito, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Ibig sabihin, ang lalaki po ang siyang leader ng bawat marriage. So, dyan, it's your job to be the leader. No? Julina, it's your job to be submitted sa asawa mo. Amen? So sabi po dito, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang mga sariling asawa. Amen po ba? Hallelujah. So ngayon, Julina, si Jan na yung leader ng buhay mo. Ang una si Lord, second lang siya. Okay? So sa family ninyo, si Jan na ang mag-decide. Siya na ang masusunod lagi. Sino bang nasusunod sa inyong dalawa? Hindi. So yun ang design. Minsan ang nag-lead na yung babae. Siya na yung nasusunod. Di pwede yun. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos ay ang susundin natin. Ang babae daw po ay magpapasakop. Ang huling desisyon lagi ay yung lalaking asawa. Amen? Hallelujah. At the same time, pag sinabi mong siya na yung leader mo, hindi na si mama mo at hindi na si papa mo.
Okay? Hindi pwede sila yung magde-decide para sa inyong dalawa. Amen. Pwede silang mag-advise. Katulad ng mga ninong at ninang, you can give advice, pero ang desisyon ay nakay dyan. Amen po ba? Hallelujah. Hindi pwedeng dalawa ang hari sa isang palasyo. Hindi rin pwedeng dalawa ang reyna sa palasyo. Amen? So, hindi pwedeng si papa mo at mama mo yung hari at reyna. Kayo na. Amen po ba? Ngayon naman, dyan, instruction ng Lord sa'yo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Kung paano daw minahal ng Diyos ang church, ganun mo rin daw mamahalin si Yolina. Amen? Hallelujah. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, para sa church. So ganun din ang pagmamahal natin sa mga asawa nating babae, mga kalalakihan. Na willing daw tayong ibigay yung sarili nating buhay para sa mga asawa nating babae. Amen? So ang pagpapakasal, hindi po ito yung huli, kundi ito yung simula ng mas magandang ligawan ninyo. Okay? Hallelujah. Sabi nga nila, women's are like rose. Women, I'm sorry, are like roses. Amen? Kapag inalagaan mo sila, magbubloom sila. Pero pag hindi mo naalagaan yung asawa mo, malalanta sila. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo kung nalanta na. Hallelujah. Pag nagbubloom yun, inaalagaan ng asawa niya yan. Ayan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So katulad nung binanggit doon, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Ibig sabihin, meron kang ibibigay. Sabi sa salita, John 3:16, "For God so loved the world." Diba? Ganun na lang daw yung pag-ibig ng Diyos sa mundo na ibinigay niya. So, pag may pagmamahal, may pagbibigay. Amen. Merong action. Pag mahal mo si Jolina, meron kang action na gagawin. Hindi pwede yung sasabihin nila, mahal ka nila, pero salita lang. Tama po ba? Pag sinabi mong mahal mo ang tao, meron kang kayang gawin. At ang number one doon is ibigay mo yung sarili mo. Amen? Katulad ng ginawa ni Jesus. Ibinigay niya binigay ng Lord yung nag-iisa niyang anak na si Jesus. Amen? At yun ang tunay na pagmamahal. Amen? Marriage is not about what you can get, but what you can give. Kasi pag ang tao po sa loob ng marriage, puro hingi, puro ano yung pwede kong makuha sa'yo, ang mangyari po dyan, mapapagod yung asawa mo. But marriage is what you can give. Ano yung pwede mong i-offer? Ano pa yung pwede mong ibigay? Amen? Hallelujah. So true love gives without expecting na maibalik pa yung ibinibigay po natin. So hindi natin pwedeng ibigay yung klase ng bagay na wala tayo. Pag sinabi ko sa'yo dyan, pwede mong bigyan ng pandesal si Jolina, mabibigay mo ba ngayon? Hindi, kasi wala. Amen? At ganun din yung love. Pag wala tayong pagmamahal, paano natin ibibigay? At ang sabi ng binasa natin kanina, ang pagmamahal daw ay galing sa Diyos. Kunin natin sa Panginoon yung pagmamahal upang sa ganun maibigay natin sa asawa natin. Amen. Hallelujah. For almost 6 years, kasal na kami ng asawa ko and we have a daughter na 4 na taong gulang na po. So, para maging maganda yung relationship namin, we always put God as the center of our marriage. Sa lahat ng bagay, unahin namin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So, may mga random times, pagising namin sa umaga, lagi namin sasabihin, I'm so blessed to have you. I'm so blessed na ikaw yung naasawa ko. I'm so blessed na ikaw yung naging nanay ng anak ko. Amen. Hindi yun nawawala sa amin. Like, talagang maraming times na sasabihin namin, I love you, paulit-ulit yan. Amen. At yun yung bagay na dapat hindi nawawala sa marriage. Minsan sa simula, pag nagliligawan yung mga tao, di ba? Text pa lang, I love you na. Love you. Diba? Tapos maya-maya, may reply pa, love you more. Pero pag kinasal na yan, nakuha na nilang isa't isa. Nagkaanak, dumami, nawawala na yung sweetness. So, the reason and the only thing to remain the sweetness in a relationship, si Lord talaga. Amen? So, 6 years na kami, in love pa rin kami, para kaming mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagliligawan. So, ganun dapat ang marriage.
habang tumatagal, patamis ng patamis. Hindi yung habang tumatagal, nagsasawa na kayo sa mukha ng isa't isa. Di ba? Parang pag nakikita mo pa lang, parang ayaw mo nang makita. Hindi tama yun. Amen? Pag may ganong area na, kailangan na nun counseling. Amen? Hallelujah. And number 3, kailangan nating malaman na meron tayong pagkakaiba. Lalaki ka, babae siya, totally different. Amen? Meron kang weakness, meron siyang weakness. Meron siyang strength, at meron kang strength. And sometimes, actually most of the time, kung ano yung strength mo, weakness niya. At kung ano yung strength niya, weakness mo. Di ba? Hallelujah. At ganoon din sa aming mag-asawa. Sabi nga, we are like salt and pepper. Di ba? Asin at paminta. Pag tinignan mo yung asin at paminta, kulay pa lang, magkaiba na. Black and white. Lasa, magkaiba. Pero pag nagluto ka, madalas magkasama sila. Because pag magkasama sila, there is a perfect combination that makes it so perfect pag kinain mo yung isang pagkain. Amen po ba? Hallelujah. So, tandaan yung dalawa na yung security ninyong dalawa ay kunin nyo sa Panginoon. Huwag sa isa't isa. Amen po ba? At may enjoy nyo lang yung marriage ninyo. Katulad ng sinabi ko kanina, unahin nyo ang Panginoon lagi sa buhay ninyo. Mag-pray kayo lagi. Palakihin nyo yung baby ninyo ng maka-Diyos, may takot sa Diyos. Amen? So, speaking of differences, di ba? Sabi nila, ang mga lalaki daw, kayang magsalita ng 1,000 words sa isang araw. And that's maximum. Pero ang mga babae, they can speak 3,000 words. Minimum. Amen. So, doon pa lang may difference na. Amen po ba? Hallelujah. May mga times na magkasama kaming mag-asawa, nag-uusap kami, nagluluto, or kung ano nung ginagawa namin sa bahay, naglilinis. So, nag-uusap kami, nagkikwentuhan habang may ginagawa kami. Tapos mamaya sasabihin niya sa akin, love, kausapin mo naman ako. Hindi pa pala tayo nag-uusap. Ang babae pala, ang gusto nila, I learned na ang gusto nila, heart-to-heart talk. Diba? What's your plan for the future? Anong nakikita mo sa akin? Ano yung nararamdaman ng puso mo? Di ba? Sa ating mga boys, medyo casual na. Naglinis na ba? Okay na yan. Di ba? Natapo mo na ba yung basura? Ganun tayo mag-isip mga boys. Pero mga girls, we need to learn that they have something unique in them. And we need to understand that thing. Amen. Hallelujah. So, speaking of words, it is called communication. So, always have communication. Sabi sa akin ni Eric nung nagka-counseling kami, pag nandun daw siya sa barko, nakikinig na lang daw siya kay Jolina. For 2 hours. Hindi dahil hindi siya pwede magsalita. Hindi ibig sabihin na puro siya salita. Kundi bawal daw siya magsalita kasi dun sa cabin daw nila, bawal siya mag-ingay. Kasi nga natutulog daw yung mga kasama niya. So now, you have differences. So, tinitake mo siya husband mo bilang seaman, di ba? So, you know that seaman is a hard job. You're gonna be in a long distance. But you know, God will bless you kahit nandito ka. Amen? Hallelujah. So, now, magkaiba kayo ng culture. Jolina, Ilocano, si John, Batanggenyo, di ba? So, totally malayo. Parang parents ko, mama ko taga Laguna din, tatay ko Ilocano din. No? So, pag nag-combine kayo, gwapo yung magiging at maganda yung anak ninyo. Hindi, binibiro ko lang kayo. So, magkaiba kayo ng language. Actually, pag pumunta po ako kasi parents ko, mama ko taga Tanawan din. So, pag pupunta ako ng Tanawan, grabe, yung boses nila malalakas. Yun yung sa family side ko ha. Ewan ko sa ibang Batanggenyo. Galit ba sila? Hindi, ganyan lang sila. Normal yan, di ba? So, ang lalakas pala ng boses nila doon. Di ba? Yung parang kausap nila nandun sa banda doon. Amen. At mga Ilocano, medyo tahimik lang, simple, quiet, di ba? Kuripot. Amen. So, pang-apat, forgiveness. So, pag may mga offense kayo sa isa't isa, sa asawa ninyo, pag-usapan ninyo, huwag niyong hayaan na yung away o yung gulo ay lumilipas ng mahabang panahon. Amen? Lumilipas yung mahabang panahon na meron kayong sama ng loob sa mga asawa ninyo. Pag meron kang sama ng loob sa kanya, sabihin mo.
Kasi pag inipon mo ng inipon yan, sabi nga nila parang tubig na nasa loob ng baso. Kapag yan tubig na yan, pag puno na siya, patakan mo lang ng konti, aapaw na yan. At yun ay dahil sa mga sama ng loob na hindi natin nadidil. So kapag meron ka ring sama ng loob, Julina, kay Eric, sabihin mo. Di ba? Upang sa ganun maayos. Ang pag-uusap po ay napakagandang, sabi nga nila, di ba, walang bagay na hindi na pag-uusapan. So, number 1 talaga, importante ay communication. Amen? Hallelujah. Panglima, transparency. So, maging honest kayo sa isa't isa. Okay? Wala kayong tinatago. Okay? Hallelujah. Ganun din sa mga marriage life. Mga mag-asawa po dito. Dapat wala kayong tinatago sa mga asawa ninyo. So, you will start this marriage na transparent kayo. Okay? Sa pera, which is madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa, dapat transparent ka. Diyan, diretso na yung sahod mo kay Julina. Di ba? Which is sinabi mo naman. Di ba? So, maging transparent kayo sa mga gastusin, sa mga bibilhin. Di ba? Sa paggastos, nagsisimula kayong pumasok ng family. So, you need to learn how to balance everything. Hindi puro gastos. Di ba? At the same time, pag may bibiling ka, Julina, total, ikaw nandito sa may lupa, siya nasa tubig, di ba? Sasabihin mo sa kanya, Jan, bibila ako ng ganito para kay Bibi, ganito yung napuntahan ng pera natin. Di ba? Honest kayo. Huwag kayong magtatago sa isa't isa. Amen. Ganun kami ni Pastora CK. Pag may bibilin ako, papaalam ko sa kanya. Pag may bibilin siya, may papaalam niya sa akin. Para sa ganun, alam namin kung saan pumapasok yung pera namin. Pag na-bless ako, na-bless siya, sasabihin niya rin. We have unity. Wala kaming parang secret packet. We are transparent to each other. Amen. Hallelujah. Pangalawa, maging transparent kayo sa mga kaibigan ninyo. Upang sa ganun, walang pagdududa. Okay? Kilala niya na ba yung kaibigan mo? Ikaw din. So, ganun. Pag sinabi niya ako, kasama ko si best man. Nasaan kayo? Di ba? Hindi ganun. Dapat kilala mo sila ng buo. Upang sa ganun, pag nakasama nila sa labas, alam mo na safe sila. At ganun ka din. No? Social media. Nako. Pag tinatago ng social media, yung password, Facebook, Instagram, pag nagtatago, mag-ingat ka. So, ang point lang, dyan, Julina, wala kayong itatago sa isa't isa, no? You will start this marriage honest, transparent, and alam nyo ang password ng isa't isa. Hindi totoo yun na dapat meron kang secret life. Pag sinimula mo yung secret life, mamaya may secret wife ka na. Di ba? Mahilig yung mga tao sa secret. Kasi bakit hindi sila makontento? Sabi, di ba nung create ng Lord si Adan, ang create niyang babae si iba. Hindi iba-iba. Amen. Eva. Pero ang ginagawa ng iba, paiba-iba. At hindi yun yung design ng Panginoon. Amen po ba? So pag hindi sinasabi ng yung secret account mo, yung iba nakikita ko yung mga kaibigan ko, 3 yung account nila. Minsan nakabaliktad yung pangalan. Kumbaga yung Kent na pangalan ko, yung sa kanila, mauna yung T. Para hindi basta-basta ma-search. Di ba? So, we shouldn't have secret life sa bawat isa. Amen. And lastly, know your priorities. Tulad ng sinabi ko, number 1 si God. Sinong pangalawa? Asawa. Okay? So, number 2 mo dyan, si Julina. Ikaw, Julina, ang number 2 mo, si Jan. Okay? Pangatlo, trabaho. Ay, yung children muna pala. Yung baby ninyo, yun yung pangatlo sa inyo. Okay? Pang-apat, yung trabaho. Okay? So, ganun. Yun yung priority natin. Kasi pag nagkagulo-gulo yan, inuuna mo yun yung trabaho mo kaysa sa anak mo o sa asawa mo, magkakagulo din yung marriage. Kasi nga, may order yan. God is a God of order. Organize siya. Kung paano niya create ang earth, inuna niya muna yung, di ba, yung lupa, between, araw. Hindi niya inuna yung tao kasi pag inuna niya yung tao, malaglag. Mamamatay, walang oxygen. So lahat may order. Amen. Hallelujah. Okay, so we're going now to our ceremony.
May I please call on the veil? Sige, luhod muna kayo. Meron pa silang pagluhuran. Ang veil ang sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. At ang pagpapatong nito sa kanila ay simbolo ng pagsasabit nila sa presensya ng ating Diyos. Amen? And may I now please call for our chord? Okay, so ang chord na yan ang sumisimbolo ng pagbabind sa inyong dalawa. Okay? So, yung chord na yan ay may tatlong tali ulit. Amen? Meron siyang tatlong tali na nagsisimbolo. Yung isang tali ay ang Diyos, yung isa ay ikaw dyan, at yung isa ay ikaw, Julina. Kung bakit tatlo yan. So, ang tatlong tali ay hindi basta-basta napupugsat, di ba? O, hindi basta-basta, anong tawag dun sa Tagalog? Nag-Ilocano tuloy ako. Napuputol, di ba? Hallelujah. Ayan. And may we call on our Bible, please? Sa ating Bible bearer. So, ang Bible po, di ba? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay hininga ng Diyos. So, sa Lord po galing ang Bible. At kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, ang Bible po, yan po yung instruction ng Lord. It will give wisdom, foundation, sa lahat ng marriage. Yung treasure po natin, or the coins, it symbolizes prosperity. So, kalooban ng Diyos na mabless kayo. Ibibless kayo ng Panginoon. Amen? Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pag-aralan at pagbulay-bulayin mo to araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Amen? Hallelujah. Ngayon, papipirmahan ko na yung kontrata ninyo. Sigurado na kayo dito, ha? Meron tayong ballpen. Ayan. And may I please call on Sir Engelbert Austria, Elna Austria, Isagani Ancheta, and Stephanie Joy Banikid bilang mga representative po ng mga ninang at ninong. Yung iba po, papipirmahan na lang po namin mamaya, no? Okay, mga ninong at ninang po.
Sige, tayo na kayong dalawa. Meron ba kayong vows? Good evening po sa lahat. To Jelena, my wife, today I join my life to yours, not simply as your husband, but as your friend, your lover, and your biggest supporter. Let me be the shoulder you lean on and the companion of your life. I vow to keep our relationship a safe haven of love, support, and peace, even and especially during hard times. I promise to always tell you how much I love you and appreciate all that you do. I vow to give all of my love every day without hesitation. I promise to love and cherish you through the highest and highs and lowest and lows. Just like how you were with me, I vow to support you in your dreams and aspiration and to create home filled with love and happiness. Today and always, I'll choose you as my partner for life, my Mrs. Jelena Carase Nadalo. Thank you for giving birth to our little princess, the most adorable gift ever. There's no such thing that can replace you both in my heart. I love you both so much. I love you, Mrs. Nadalo. May God continue to lead us in an abundant life. To my husband, mahal ko, Babeng. I love you. First of all, I want to thank God because He gave me you. Sa 7 years na magjowa tayo, ikaw yung naging kakampi ko sa lahat. In my ups and down, andyan ka palagi, pinapalakas mo loob ko. Naging kasangga kita sa lahat. Hindi man naging perfect relationship to. But simula nang dumating ka sa buhay ko, naging magaan lahat. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin. Hindi ko akalain sa altar mo pa din ako dadalhin. You made me excited to live my life. Thank you for being my answered prayer. Kaya mahal ngayong panibagong chapter ng buhay natin. Bilang mag-asawa, kaya mong mahalin at talagaan ko kayo ng anak natin. Na kahit yung problema ang dumating, I choose you and I choose you over and over. Ikaw ang mamaling ko sa habang buhay. I promise to be your partner in all things. Today, I'm not only marry you, I also marry your dreams, ambition, and your beautiful soul. I will always love you unconditionally. I love you so much. Hallelujah. What a sweet message, no? May I please call on our groomsmen at saka bridesmaid na maghawak ng mic para sa kanila. Hawakan mo yung dalawang kamay. Ayan. Eric, tinatanggap mo ba si Jelena bilang iyong asawa mula sa araw na ito hanggang sa walang hanggan? Sa harap ng Diyos, sa pamilya at kaibigan, ipinapangako mo ba na sasamahan mo siya at mamahalin mo siya habang ikaw ay nabubuhay? Sa tulong at biyaya ng Diyos, ipinapangako mo ba na iibigin mo siya ng walang kondisyon at susuportahan mo siya sa lahat ng pangarap niya at gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya? Opo, Pastor. Igagalang mo ba siya at rerespetuhin mo ba siya? Kasama ka niya sa bawat galak, kasiyahan, maski sa pagluha, at papaligayahin mo siya habang buhay. Opo, Pastor. Jelena, tinatanggap mo ba si Eric bilang iyong asawa mula sa araw na to hanggang sa walang hanggan? Sa harap ng Diyos, sa pamilya at mga kaibigan, ipinapangako mo ba na sasamahan mo siya at mamahalin mo siya habang ikaw ay nabubuhay? Opo, Pastor. Sa tulong at biyaya ng Diyos, ipinapangako mo ba na iibigin mo siya ng walang kondisyon at susuportahan mo ba siya sa lahat ng pangarap niya na gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya
at igagalang at irerespetuhin mo siya, kasama ka niya sa bawat galak, kasiyahan, maski pagluha, at papaligayahin mo ba siya habang buhay? Opo, Pastor. Amen. May I please ask for our rings? So ang singsing po, sa pinakasimpleng symbol nito, it's a circle. Diba? Ang circle, walang end yan. Walang sulok. No? So ganun din yung pagmamahalan ninyo. So pag sinuot mo yan, yan ang nagsisimbolo ng pagmamahalan ninyo na walang katapusan. Okay? Eric, kunin mo yung kaliwang kamay ni Julina at isuot ang singsing. Sige, sabihin mo itong mga salitang ito. Ang singsing na ito, Ang singsing na ito, ang sumisimbolo ng pag-iisa natin. ang sumisimbolo ng pag-iisa natin. At gusto ko na isuot mo ito At gusto ko na isuot mo ito ng may pag-ibig at kagalakan. ng may pag-ibig at kagalakan. Katulad ng singsing na ito Katulad ng singsing na ito na walang katapusan, na walang katapusan, ganun din ang pagmamahal ko sa iyo. ganon din ang pagmamahal ko sa iyo. Ibinigay ka sa akin ng Diyos Ibinigay ka sa akin ng Diyos at pinili ko na maging asawa mo at pinili ko na maging asawa mo. mula sa araw na to, Mula sa araw na to, magpakailanman. magpakailanman. Julina, yung singsing. Okay, isuot mo sa daliri niyo. Diyan. Sabihin mo ang singsing na to, Ang singsing na ito, ang sumisimbolo ng pag-iisa natin. ang sumisimbolo ng pag-iisa natin. At gusto ko na isuot mo ito At gusto kong isuot mo ito na may pag-ibig at kagalakan. na may pag-ibig at kagalakan. Katulad ng singsing na ito na walang katapusan, Katulad ng singsing na ito na walang katapusan, ganun din ang pagmamahal ko sa iyo. ganon din ang pagmamahal ko sa iyo. Ibinigay ka sa akin ng Diyos Ibinigay ka sa akin ng Diyos at pinili ko na maging asawa mo at pinili ko na maging asawa mula sa araw na to mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman. Meron ba tayong candle? Ayun. Sige, sindihan nyo na po. Oo, yung tatlo. Actually, dapat sindihan na yung dalawa. Okay? Sige, ano natin, sindihan natin. Hindi, gamitin yung candles ninyo. Ilapit ko na lang ano. Ayan. So, hipan nyo na yung mga kandila ninyo. Ayan. So, hindi na kayo solo flight ha. Iisa na po kayo. Amen. Sige, pakitras nyo na lang. Since Eric and Julina have agreed to come together in the holy covenant of marriage before God and this congregation, pledging their sincere promises to each other, by virtue of the authority vested upon me by God, I now pronounce them husband and wife in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Those whom God has joined together, let no man put apart. Eric, you may now kiss the bride. Ladies and gentlemen, kinagagalak ko po ipakilala sa inyo, Mr. John Eric and Mrs. Julina Lodalo. Palakpakan po natin sila. Sige. Love can last forever. Ang bilis naman. Now that I found my questions about Hallelujah. Sige po, i-lay hands po natin sila. Stretch natin yung mga kamay natin sa bagong mag-asawa. Lord, itinataas po namin si Eric at Julina, Panginoon, sa hapon na to. We bless them, Lord God. We thank you sa buhay nila, Panginoon, na ikaw ang ginawang sentro, Panginoon, ng relationship nila sa pamamagitan ng pagpapakasal. I pray, Lord God, for blessing upon blessing, favor upon favor. And I pray, Lord God, na sa sisimulan nilang family, Lord God, ikaw yung magiging number one sa buhay nila. Ganon din, Lord God, sa pagpapalaki nila ng kanilang prinsesa, Panginoon. Ikaw ang mauuna, Panginoon. And I also pray for your protection over them, na lahat ng plano ng demonyo sa buhay nila, Panginoon, winawasak at kinakancel ko in the name of Jesus. Lord, we thank you, we bless them, and I pray, Lord God, that this night we will enjoy it together, Lord God. In Jesus' name, amen.
relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I love it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Ladies and gentlemen, handa na ba kayong makita mga energy-filled dances ng ating entourage and newlyweds? Kaya naman, DJ, patugtugin muna ang pangmalakasang music natin dyan. Alright, let's kick it off with our best man and maid of honor, Mr. Wendell Ohana and Miss Jessa Suminta. Yan, alam namin kayong party starters, kaya galingan nyo dyan. Your mercy, endure it forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good, and your mercy, endure it forever. For people of every nation, people from every nation and tongue. And next, Mr. Benedict Priscilla and Miss Erica Jane Nodalo. Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Siyempre, magpapadalo ba sila Justin Carase and Kathleen Hernandez? How broken you are. Don't you forget that love is always coming your way. Ano, energetic. Susunod naman po, Mr. Nico Hernandez and Dana May de la Cruz. I'm about to have a good day in every single way. God made the Ayan na ba ang pinaka-best ninyo? Igiling mo na yan, Emmanuel Hernandez and Nicole Austria. What I should have put. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does. Turning all things blue, gray skies blue. Hear the church say, won't he do it? Won't he do it? Next, Mr. Mark Hernandez and Miss Erica May, Austria. Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. And now, for the moment we've all been waiting for our newlyweds, Mr. John Eric Nodalo and Mrs. Jolina Nodalo. Isang palakpakan naman I was dyan. down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm Diba? Yan ang sayaw. I used to be stuck in there. So let's give another round of applause for our talented guests. So salamat po sa inyong lahat. Almond eyes beaming through the crowd like piercing bright blue lights. Glow like angels, girl, you had me hypnotized. I could never look away. And our first kiss, something changed this foolish kid into a man. Things I'd prayed for my whole life now all make sense. This is what I was made for. If only time could slow down.
wish that time would slow. Yan, thank you so much po. Talagang napakatamis ng sayaw na ito. So, ang sayaw po na ito ay sumisimbolo po sa pagmamahalan nila, sa mga pangakong binitawan nila, at sa mga magandang paglalakbay na kanila pong sisimulan. Kaya't habang sila ay sumasayaw, inaanyayahan ko po ang lahat na damhin po ang sandaling ito. Dahil ang sandali po ito ay ang sandali ng pag-ibig, pagkakaisa at walang hanggan. So, maaari po kayong pumunta sa kanila para magbigay po ng inyong regalo. So, ang sayaw din na po na ito ay natawag din po natin na Prosperity Dance. Darling, where you going to and Inulit ko po, maaari po kayong pumunta sa kanila para po magbigay po ng inyong regalo. Bilang simbolo din po ng pagpapakita ng pagmamahal at suporta rin po para sa ating mga bagong kasal. Find yourself at home and tell me where you've been. Don't worry. So, isa rin po itong tradisyon para sa isa pong kasal. So, ito po yung mga pagkakataon po natin na pinapaalala po natin sa kanila o naipapaalala po sa atin ang isang matibay po na pamilya at ng komunidad. With every pin, we are showing our love, our hopes, and our wishes for Mr. and Mrs. Nodalo to have a prosperous, joyful, and fulfilling life together. Darling, where you going to and all your fears have come? 'Cause I know your head is heavy now, but you were never alone. Oh. So come rest and find yourself at home and tell me where you've been. Don't worry, don't have to prove yourself. You belong here in my arms again. I want you. Sa mga may bibigay din po na regalo, pwede nyo rin po ibigay ngayon. I wanna let you love. Yung pin po natin, I want you, you know it's true. And I wanna let you love. Baby, what you gonna do when all my love comes around? 'Cause I hear your heart is calling out and I've been struck by the sound. Oh, so come hear it. Tell me everything and let me look in those eyes. Don't worry, don't have to change a thing. I am yours and you are mine. I want you, you know I do, and I wanna let you love me. I want you, you know it's true, and I wanna let you love me. I love your ways, you know I do. I love your ways, you know it's true.
to when all your fears have come. 'Cause I know your head is heavy now, but you were never alone. Oh, so come rest and find yourself at home. Man, tell me where you've been. Don't worry, don't have to prove yourself. You belong here in my arms again. I want you, you know I do. Maraming salamat po sa lahat ng nakikiisa at nakaisa sa espesyal na tradisyong ito. Sa mga ganitong pagkakataon na ipapaalala sa atin ang tibay ng pamilya at komunidad. Mga kaibigan, muli palakpakan po natin ang ating bagong kasal. What you gonna do? All my love comes around. 'Cause I hear your heart is calling out, and I've been struck by the sound. Dear Lord God, we just want to thank you for all the food that's been provided tonight. Na sana po, Panginoon, lahat po kami mag-e-enjoy lang habang nagsasalo-salo at nagsa-celebrate, Lord God, nitong gabing ito. And Lord, I pray that you will sanctify and cleanse all the food that we will eat. Thank you that all our bodies are strong and healthy in Jesus' name. Amen. This is a new start, a new beginning. Kuya, take care of Ate Jolina. Ate Jolina, respect. And take care of Kuya. I hope you have a happy journey, an enjoyable one. Siyempre, with your little ones. And yeah, bigyan nyo pa kami ng maraming cute na pamangkin. And yeah, siyempre, yun, planuhin nyo na maayos yung future nyo. I hope you have your best, your life together. And yep, sana hanggang dulo na kayo. Panindigan yung isa't isa. Yun lang, I love you both. Yak. Next is si Miss Erin Nadala. Hi, Kuya. Meron kaming band na parang pag kaming dalawa, parang sasabi din yan sa akin, gano'n. Ng mga ganito, ganyan. Mamaya bibigyan niya na ako ng pera, yung hati niyan. Hindi, I'm blessed to have you as my kuya. Kahit dati ganito, ganyan. Pero ngayon, sobrang laki ng pinagbago mo and I'm proud of you. Sana, ituring mo ng maayos at mahalin mo ng maayos si Jolina kasi, si Ate Jolina, sorry. Si Ate Jolina kasi yun yung deserve niya. Mahalin mo siya the way paano mo kaming mahalin kapatid mo. Yun lang. Thank you both. I love you both. Next is Miss Nicole. Hello, ate and kuya. Kuya, thank you for being a good brother. To be honest po, never ako napagalitan ni kuya kasi siya yung pinapagalitan ko.
kasi makulit. Ate Julina, napakabait mo. Thank you for your understanding kay Kuya and for loving him wholeheartedly. Continue to be in love. Sana lahat ng ginagawa nyo, genuine kayo. And sana sa mga susunod nyo pang baby, sa akin nyo pa ulit ipaglihi. Palagi namin kayong ipag-pray at we love you always. We got your back. And Kuya, lagi ka mag-iingat. Nandito lang kami para sermonan ka. Kuya, so, ito po yung message ng mother namin para sa kanila. Kuya, alam mo naman na kahit malayo si mama, mahal na mahal ka niya. Kahit palagi siyang makulit, mahal na mahal niya kayo parehas. This is the message. To my eldest, my only son, know that I always be a proud mother to you kahit na wala ako dito ngayon. Alam mo kung gaano kita kamahal. This marriage is a proof kung gaano ka ka-strong. The willingness to learn from your mistake, the boldness to embrace and build a family of your own. Anak, palagi mong protektahan at unawain ang ngayon ang pamilya mo. To Jelina, my daughter-in-law, thank you. Thank you sa kalakasan mo. I know that you've been through a lot. Choosing my son is one of the easiest thing to do, but staying in love and maintaining the respect is not the easiest. Iha, palagi mong tatandaan na pareho nyo akong masasandalan. Mahal ko kayo pareho. Palaging tatandaan na kapag dumaan sa bagyo at pagsubok, sa Panginoon tumakbo. Thank you for making Lola first. Cheers to more. Yon, thank you so much po sa napaka-sweet na message. Kala ko walang message. Message ko lang, alagaan mo lang si ate ko, ganun. At sana magkaroon kayo ng magandang pamilya. At sentro si God sa buhay nyo. Yun lang. God bless sa journey nyo. At I pray na marami pang blessings na dumating sa inyo. Yun lang. Congrats po. Masasabi ko lang sa inyo, congratulations sa inyong dalawa. I pray na yung pagsasama nyo is maging matibay at pagpalain kayo ng Diyos. Mahal ko kayong dalawa. Congratulations. Gusto ko lang pong sabihin sa inyong dalawa na sana hindi na kayo maghiwalay pa. Sana totoo na yan. Kasi nasaksihan ko yung ups and down ng relationship niyo. Talagang mahirap. Kasi na-relate ako eh. Mahirap talaga yung nangyari sa relasyon niyo. Kaya sana hindi na kayo maghiwalay pa. Then, sana magkaroon kayo ng masayang pamilya soon. Ay, may anak na pala kayo. Dagdagan. Sana gumawa kayo ng isang dosena. Yun lang po masasabi ko. Okay. Love you. I love you both. Ngayong kasal na nga ni Julina, sana maging responsable kang ama. Panindigan mo yung pagiging bilang amo, katulad ng paninindigan ko sa inyo. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ko kayo pinabayaan kahit ganito. Sana maging ganun din yung alam mo, na iwasan nyo yung pag-aaway, kumari, yung pag-usapan nyo yung hindi pagkakaintindihan. Saka sana yung laging kayo, mag-usap lang pag mayroong hindi pagkakaunawan, pag-usapan nyo. Yun lang masasabi ko. Salamat. Next si Tita Larnie.
Ayan. Ang papaalala ko lang, kung ano yung narinig yung tinuro sa inyo ng inyong pastor, yun ang sundin nyo. Dahil walang pinakamatibay na pundasyon ng isang pagsasamahan kundi ang Panginoong Hesus. Prioritize nyo kung ano ang priority. Sabihin kung sinong number 1, manatili siyang number 1 at yan ang Panginoon. At number 2 ang bawat isa sa inyo. No? Yun lang. Generic. Mahal ka ni tita. Hindi siya galit. I love you. Mahal ko kayo. So yun, thank you po sa napakagandang mensahe ni Sir John Eric kay Miss Jolina. So sino pong nakakaalam? Okay, yun. Anong pangalan mo? Pakilala ka mo din yung sagot. Diyan ka, Ikat. Anong sagot mo? Wave. Wave? Nako, mukhang na-briefing to ah. So sige. Sige, pag-ibigay na po yung premyo ni Mr. John Carl. Yan. So ang susunod naman po nating katanungan. Ano ang complete name ng baby nila? Ay, ito. Si Nicole. So, yung nakakuha po ng premyo, dito na lang po muna. Ano? Jadia Erich Daniel Nodalo. Karasi no... So, isang sagot lang po. Erich Daniel Isang sagot lang po. So, meron dun sa likod. So, puntahan natin. So, paalala, wag po muna natin bubuksan yung mga premyo po natin. Jania Erich Daniel Carase Nodalo. Oh, thank you po. Ano pong name nila? Erin. Thank you, Erin. So, pakibigay po ang premyo kay Erin. So, Pwede nyo pong kunin yung premyo po nyo dito sa harap. And sabay-sabay po ninyong bubuksan mamaya. Thank you. next question. Ano naman po ang nickname ng baby nila? Oh, parang walang nakakaalam. Ano pong nickname ng baby nila? Okay, ayun, si baby girl nagtaas ng kamay. Ano kayang nickname niya? Jade. Ano po ulit? Jade. Jade. Tama po ba? Tama. Ano pong pangalan ninyo? Beyonce po. Beyonce po. Beyonce. Naks naman. Beyonce. Kunin mo na yung Isang premyo mo birit dito naman sa harap. dyan. So, yan. Okay, next question. So, yan. So, para po ma-excite po kayong lahat, bubuksan na po natin ang kanilang premyo. So, ay, hindi pa po pala. Sorry, hindi pa po pala. So, yun. Inulit ko po yung mga makakukuha po ng premyo is dito po muna lang sa harap. Then sabay-sabay po ang bubuksan. Okay? So, ang susunod po nating tanong. Sabihin muna, Miss Tricia. okay, next question. Saan ang una nilang tagpo as a couple? Okay, saan kaya? Sinong nakakaalam? Saan ang una nilang tagpo So, as sino a po couple? nakakaalam? Oh, Sino hula, po? hula. Sino po? Sino? Terminal. Tama po ba? Terminal? Yes! Ah, Terminal! Ano pong Parang- name nila? Parang na-briefing kayo lahat ah. Okay, so ano susunod naman po nating katanungan, please? Hey! Next question. Ano naman po ang favorite breakfast nila? Anong ulam ang favorite nila tuwing breakfast? Dito, meron po ba? Pwede nyo pong hulaan. Meron po? Sa mga principal sponsors, parang may nakakaalam po ata. Meron po ba? Sa iba po. Ayan, si Justin daw. Justin, Alam okay. daw ni Justin yan. Langgonisa ng Alaminos. Yun, para talagang na-practice nila. Alam ata nila yung mga question. Tama. Alaminos Longganisa po. Okay, pwede mo na po Ano po sa mami? Ano po kaya? Dito sa mga principal sponsors may nagsisigaw. Ano po yun? Sino po? So, ang tanong po ulit is, ano ang tawag ni Mr. John Eric kay Mrs. Jolina?
Ito si ano po, tita? Babing. Babing! Babing po ba? Yon, mali po. Hindi po babing. May tumataas mo ng kamay doon, parang alam po niya. Sige. Tignan natin. Mameng. Mameng is correct. So, punta na Right. po kayo dito sa harap. So, meron din gustong sumagot sa likod mamaya para sa masusunod na katanungan. Okay. Table number 3. Meron po ba? Sa mga ninang-ninong. Yan, si Sir ulit. Tagaytay daw. Tagaytay is correct. Premium po rin, sir. Tagaytay. So, pang ilang questions na po natin yan, Miss Tricia? Pang 7th question na po. 7. So, meron pang natitirang 6. Tama? So, 6. meron pa po tayong 6 na katanungan. So, hindi natin alam kung ano yung laman ng premyo. Baka may house and lot. O baka may title na lupa dyan. So, next question, please. Next question. Saan sila mahilig kumain na fast food restaurant? Meron po ba? Diyan po, sa table dyan sa likod. Ayun, meron na po dito. McDonald's daw po. McDonald's is correct! Sa Ayun. McDonald's po sila. Pwede mo daw mahilig kumain. yung isang lechon. So, kunin mo na po yung premium dito. Ayan, buklatin nyo lahat yung wallet ng mga Senior kasama ID! ninyo. Si Nanay, ready! Alam niyo na. Alam ni Nanay, lagi siyang may 20% discount. Ayan. So, si Nanay Justina V. Ruasa. Ayan. I-keep ko po ata ito, Nay, para may 20% discount din ako. Joke lang po. Yan po. And susunod naman po, bring me 20 peso coin na durog. 20 peso coin na buo. Ay, buo pala po. Yan, sige, check nyo po. Mga 20 wallet peso po coin na ninyo. buo. Yan. Grabe, ang blessed na mga nandito sa harapan ka, meron sila. Meron na po, nauna. Okay po. At yan, meron po dito. Okay, back na po namin yung bet ninyo. Thank you po. Thank you po. Ay, nanalo na po pala si Ay, okay, Nanay. meron na Okay, po may pala. chance pa po. Sorry. 20 peso coin na buo. 20 peso coin na buo. Sino po yung yung kanina yung isa? Yun o. So, yun. So, inulit namin. Patingin, pa-check nga ng 20 peso coin na totoo ba to? Okay, totoo. So, yan. So, wag po muna bubuksan. Inulit po namin, wag po muna bubuksan. Dahil bubuksan po natin yan isa-isa mamaya kung ano yung laman yan. And next. Nasaan naman yung mga estudyante dyan? Bring me student ID. Bring me student ID. Yan. Si ate. Ayan, si ate, taga-University Anong pangalan of nata? Baguio. Anong pangalan nate? Janalyn Tandok. Janalyn Tandok, yan. Nanalo po kayo ng kitchen package. Mamaya nyo na pong buksan yan. Justin. Si kuya na. Ano pong name mo? Boss Nico. So, nanalo po siya ng PC collection. Ano kaya tong PC collection? PC collection, Pansit Canton collection. Ayun. Okay. Ito kaya si Justin. Nanalo siya ng cellphone. So, cellphone yung sa kanya. Cellphone is Oppo! Oppo na cellphone, Oppo na grabe! Oo nga, Oppo Oppo na cellphone! Mamahalin, Grabe. grabe. Ito naman, Kay Tita coach. Arnie. Nanalo siya ng coach. Coach Shara! Wow, congratulations po, napakamahal po Coach Shara. na. Ayun, So, kanya medyo- perfume package. Ano nangyari sa mic natin? Coach Shara. Sa kanya perfume package, na panalunan niya po ay Secret Brownie! Oh, perfume Brownie pang perfume. matagalang pabango po talaga yan. Yan.
So next si Adi. Anong pangalan mo? Napanalunan niya po ay whitening package. Whitening package. Ano kaya? Sunrock! Sunrock! Surf, di ba? Pampaputi ng damit, di ba? Panglaba mo na yan sa polo mo, Adi. Yan. Next si Tita. Pwede po bang pila po kayo para po makita po ng mga guest ang mga mamahalin po ninyong premyo. Maraming salamat po. Okay, nanalo po siya ng Dental package. Ano kaya ang loob nito? Yon! Toothbrush and toothpaste. Pang-ngipin po talaga. Kailangan po natin yan. Okay, si Mami, si Nanay. Yon! Nanalo siya ng 1K! Ano kaya 1K na yan? Ano kaya itong 1K na to? Buksan na po natin. 1K! Ano? 1 kilo bigas! Naks naman! 1 kilo bigas. Kailangan po natin yan kailangan nyo po yan pang breakfast po ninyo. Yan. Si ate naman, Dior. Kasama pa sa. Yan. Dior? Ang kanya ay deodorant. Deodorant. Next. Next. Casio. Ano? Yon. Casio is cashew nut. Diba, Nay? May pang travel na po kayo. Cashew nut. Maraming salamat po. Next. Kay Nicole daw to. Sweet package. Ano kaya to? Asukal! Galing mo, tita. Grabe, napaka-sweet talaga yan. Ito pong isa. Salon package. Yan, shampoo! Yan, favorite ko po yan, Sunsilk. May cream silk pa po kayo, di ba? Congratulations po sa mga nananalo. Saksiyan po natin ang ating mga newlyweds para po sa ating cake cutting. Sa mga tao po sa likod, pwede po ba kayong pumunta dito sa harap para po makita ang once in a lifetime po nilang pag-cut ng cake. Salamat po. So, ayun. And para naman po sa Best Man and Maid of Honor, please be prepared para po sa ating wine toasting. So ayan, sa cake cutting sinasabi po nila kung sino daw po yung pinakamalaking naisusubo. Siya daw po yung pinakamalaking pagmamahal. So dyan po natin makikita. Sino kaya mas malaki yung sumubo? Ayan. Ay, pantay lang pala. Ayan. So ngayon naman po, dumako na tayo sa wine toasting. At ito po is the act of toasting with the wine signifies the couple's commitment to stand by each other through the highs and lows, the sweet and bitter moments of their shared journey. Okay, again, on the count of 3, let's cheer them on. 1, 2, 3, cheers! Cheers, ayan. Again, let's give them another round of applause. Grabe naman. Okay, ladies, be ready. Kasi pagbilang pa ng 3, itatapon na po ni Bride ang kanyang bouquet. Okay,
1, 2, 3. Show that bouquet. Oh! Kasi, nako. Ayan. Mukhang wala pang gustong magpakasal. Again. Parang ayaw nila saluhin ah. Ayaw nila magka-boyfriend ata or kaya Ayaw rin ba may kasal? ayaw nila maikasal. Alright. Again. 3, 2, 1. Congrats po, Maid of Honor. Maid of Honor po natin. Ano pong name ng Maid of Honor ulit natin? I was down, but now I'm. Ayan. Sige. Hugutin mo na yan, Kuya Eric. Sayawan mo naman ang iyong asawa. Ay, Sayan. Darling, where you going to? So, gamit po dapat ang bibig. Gamit po dapat ang bibig, kuya. 'Cause I know your head is heavy now, but you were never alone. Ayan. Yun! So, nasan natin yung mga groomsmen dyan? So, ready? 3, 2, 1. Ibato mo na. Ayan. Pinagpasa-pasahan. Sino nakakuha? So, ang unang nakasalaw is, sino? Sino yung unang nakasalaw? So, kunin mo yung garter ko, ya. Ayan. So, nakuhanan po ng CCTV. Ikaw po yung nakasalaw. Siyaw. Wala po kami pang papagawa sa inyo. Sige po, kunin niyo po yung garter. So, ayan. So, wala po muna ang uwi dahil papakinggan po ba natin ang mensahe ng ating mga newlyweds. So yun, ladies and gentlemen, as we come to the end of this beautiful celebration, here's our newlyweds to take a moment to express their heartfelt gratitude to everyone who made this day possible. So yun po, pwede po bang pakinggan po muna natin ang ating bagong kasal. Hello. Maraming salamat po sa lahat sa pagdalo. Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat kay God dahil sa itinakda niyang araw po na ito. Pwede po bang makinig po muna ang lahat? Yan, salamat po. Ayun, una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay God dahil sa itinakda niyang araw na po ito. Isa po to sa hindi namin makakalimutan na alaala naming dadalhin hanggang sa aming pagtanda. Thank you, God, for making it real, for making it happen, and for making it successful. Napakabuti po talaga ng Diyos sa ating mga buhay. And sa mga parents namin po ni Julina, maraming salamat po. Saan ako? Maraming salamat po sa walang sawang suporta at pagmamahal nyo sa amin. At sa amin pong mga minamahal na pastor, ayun, si Pastor Kent and Pastora Chiris, maraming salamat po sa pagiging mabuting ehemplo sa mga kabataan at pagiging mabuting leader sa amin sa church. And sa Teen Church Harvest City po na nag-offer ng help nila sa amin, thank you so much po. Sa host, Trisha and Kenji, palakpakan naman po natin sila. Maraming po salamat, napakagaling po nila. And sounds, Pastor Winson, Ate Ann, and to the rest of the team of the church. Maraming salamat din po sa mga ninang-ninong na dumalo. Hindi nagdalawang isip na pumunta po sa aming pag-iisang dibdib. At kahit nasa malayo man po kayo, nagpakita pa din po kayo ng pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. And syempre, hindi po pahuhuli ang mga families and friends, relatives po namin na nagaling sa malalayong lugar, especially Batangas. And yun, thank you po sa inyong pagpunta sa kaganapang ito. At last po, sa mga iba pong sponsors na hindi nabanggit,
Thank you, Tropic Island Hotel. Sa food and venue, masarap po yung pagkain nyo. And FNR Designs, for these designs. Sa Apple Joy, for gowns, rentals and suits. Nail Shutter for photos. And Mang Jest on video. Yan. Sa nag-sponsor po ng ating lechon, salamat po, Ma Jonaline and Papa Joel. Thank you po. And sa kapatid ko pong super supportive si Nicole na tumulong sa amin pagandahin ng konti yung venue. Justin Nicole, salamat. And then, siya din yung gumawa ng Sweet Corner. Maraming salamat sa Nicole. At kung may hindi man po ako nabanggit, thank you po talaga. Maraming salamat po. I hope nag-enjoy po kayo sa pagpunta dito sa event to. God bless you all around. Thank you so much.